everyone, this is Mama Che again and andito ako ngayon sa garden. Maganda yung sikat ng araw kaya naisipan kong magtrabaho konti dito sa garden. Titingnan ko lang kung hanggang kailan ako makapagtrabaho, kung matatapos ko ba to sila kasi andito sa bahay yung aking bunso may sakit. Plano ko sanang magtanim today ng potato sa garden, sa raised bed, tsaka sa pot pero we will see kung makaya ko ba. Baka kasi tatawagin ako ni bunso. So I think I have 6 variety potato. I have here chalote, this one, the red ballet, red to siya. I have alote, I have dita, I have rose potato, and I have blue potato. 6 lahat sila. So we will see kung may enough raised bed ba ako sa pagtaniman nila. Pakita ko muna yung garden ko dito sa loob ng greenhouse. Very happy yung dito banda. Yung dito banda is looks okay. Kaya, yeah, magtutour muna tayo bago tayo magsisimula. Dito yung aking mga salad, yan sila. Kaka-harvest ko lang to, I think last week. So ngayon, ready to harvest na naman to sila. To, salad din to siya. Nakalimutan ko anong klaseng salad to. So, hayaan ko lang dyan na lumaki para makita ko kung anong itsura nila. Yung bok choy ko, look at this. It's getting bigger na. I think by middle of April, makakapag-harvest na ako ng bok choy. Ayan. Oh, di ba ang lalaki na nila? And yung ni direct sowing ko na radish, mga red radish to sila. Ayan. They're already germinating, sprouting na. Ayan. Ayan. I think this one is yung circle na radish. And this one is yung pahaba na medyo bilog, konti. And this one is, ano to sila? Mix na to sila. So may 3 klase ako dyan. And yung aking celery dito, okay pa naman sila. And dito yung aking mga tanim na hindi ko na maalala kung ano to sila. Baka ano to sila, broccoli or cabbage. We will see kung anong itsura niyan sa paglaki. And dito na raised bed ko itatanim yung aking mga potato. Kahapon lumabas ako dito para mag-marker sa kanila kung saan ko sila ilalagay. So dito sa gitna, isang potato yan dyan. Pero kasi 2 klase yung potato na itatanim ko dito, hahatiin ko to sa 2. So let's go. Tanim daw to sila mga around 8 centimeter. So ibabarid talaga sila sa ilalim. Kartoffler. Ja. Ja, men det er kartofler, det skal. Det er også kartofler. Så må det genlægge det. Husk øjne her. Og der? Ja, så. Der? Ja, det er øjne. Så skal det op den der. Den? Ja, det er øjne. Omvendt, omvendt. Der? Ja. Der? Ja. Okay. Sådan. Det er fint. Vi over tilbage igen. Hej. High five!
natapos ko na rin yung isang raised bed. So, ang style ko dito, ginagawa ko is may ano siya, medyo malalim dito banda kasi pag sprout na yung mga potato, tsaka ko pa to ibabalik yung tira-tira dito sa kilid, tsaka ko sila iambak para lalaki sila. Kasi hindi ko alam kung determined or indetermined tong potato na to, tong dalawa na to. So, ang bait ng anak ko, no, tinutulungan niya ako. Ang saya sa feeling na tumutulong siya. At gusto niya talaga na siya yung gagawa. Pero ngayon, nandun na siya sa loob ng bahay. Papasok na daw siya kasi napagod na daw siya. So, ang next na gawin ko, may iba pang natira na potato doon. Dami pa. Yung Charlotte na potato, dito ko sila itatanim. So, may 9 pieces na itatanim ako dito. Ano to siya dati? Strawberry raised bed to sila. Then, last year, tinaman ko to ng mga beans. So, ngayon, potato na naman. Tamang-tama yung potato na natitira. Yung natira na potato. 9 pieces lang talaga. Yung spacing ko dito is 40 by 40. Next na gagawin ko is ito yung mga bucket. Potato to sila last year. May tinanim ako dito ng mga beans para yung mga roots daw niya is nagpo-produce ng nitrogen. So we will see. So i-reuse ko lang to sila. Ilalagay ko dun sa malaking barrel na yan. And yan sila. Gagamitin ko at tatanaman ko ng potato. Ilagay ko to sa ilalim, bahala na. Itong mga roots na to. Anyway, mag-a-add ako ng fertilizer. Chicken fertilizer to siya. Para organic. Organic daw to. So, para ma-boost ko yung nitrogen nila dito. Or nutrients. And at the same time, maglalagay din ako ng bone meal. Ayan, konti lang. Ayan. Tapos mix. Mekos lang tayo. So, add tayo ng soil. Yung rose potato. Oh. I think 4 yung ilalagay ko dito. You come a little scared. Add more soil. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow old.
is just enough to get by. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end, but still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know what it means to grow. May mga name tag na sila. Kasi last year, nakalimutan ko maglagay ng name tag. Hindi ko alam kung anong klase sila. So, dito lang muna sila hanggang na maging okay na yung weather. Kasi dito sa loob is mainit. Bubuksan ko lang pag medyo sobrang mainit na talaga. May bintana naman dun sa likuran na pwede yan siya ma-open pag sobrang mainit na talaga. I think i-open ko yan. Kasi pag may araw, mainit talaga dito sa loob. Ayan. So, ayun. Natapos ko nga yung pagtatanim ng mga potato dito sa gardens. May dalawang klase na hindi ko pa natanim, yung alote tsaka yung dita. Kasi hindi pa ready yung isang raised bed. Plano ko dito itanim yung dalawang klaseng potato, yung dita tsaka alote. Pero kasi may leeks pa si Mama Che, overwintering leeks na to. Siguro, hintay lang ako hanggang April para maitanim ko sila dito banda. So, natapos din ni Mama Che. Maganda talaga yung araw ngayon. Medyo malamig yung hangin pero carry lang. Kahit dito sa loob ng greenhouse, feel ko talaga ang init. Hindi ko alam kung gaano kainit dito sa loob kasi yung thermometer ko nilagay ko doon sa... Nilagay ko dito sa loob para malaman ko kung anong temperature dito pag umaga, pag mag 2 degree, 1 degree. Right now, nasa 20 degrees Celsius. Pag mainit dito sa loob ng above 10 degrees Celsius, siguro ita-transplant ko na dito ng maaga yung aking peanut. So, yan lang manglangga yung ating activity sa garden ngayon sa pagtatanim. So, thank you everyone for watching. See you next time. Bye-bye!